Okay, good morning po mga sir, mga kabro. Suzuki GD110 ito mga kabro. At kapapalit lang yung clutch lining nito, mga isang buwan pa lang yung nakakaraan. Tapos, pagkalipas ng isang buwan, hindi na naman makahatak. Okay, so titignan natin bro. Ito yung clutch nya. Yan, malambot. Hindi siya matigas na matigas. Pero hindi siya makahatak. Cambio mo primera bro. Yan. Hindi siya nakapisil sa clutch, itutulak niya. Ayun. Natutulak pa rin niya kahit naka-primera. Tapos, segunda mo bro, segunda. Yan, segunda. Atras bro, atras. Oh, tulak atras, hindi kumakagat yung lining. Parang wala lang. Parang naka-neutral pa rin. Kahit hanggang tercera, kwarta, ganun pa rin, hindi na makatakbo. Yan, tercera. Oh, kwarta. Oh, hindi nakapisil sa clutch mga kabro ha. Oh, natutulak pa rin niya. Ibig sabihin hindi na nagkakagatan, hindi na nagkakapitan yung mga lining niyan. Kaya bubuksan natin ulit. At check natin yung lining, tapos diskarte na rin sa clutch hub. Kung pudpud yung clutch hub, titignan natin mamaya, papakita namin sa inyo kung ano yung diskarte gagawin natin diyan. Yan. Buksan muna natin 'to. Sa pagbukas nito, hindi mo na kailangang tanggalin yung tambutso. Yan, dahil kitang-kita naman lahat ng tornilyo, litaw na litaw, at kayang-kaya nang tanggalin. Ang tatanggalin mo lang, yung kanyang kickstarter, at yung kanyang clutch cable. Okay, buksan na natin to. Okay, bubuksan na po natin mga kabro. Natanggalan natin yung clutch cable at kickstarter. So, titignan natin ngayon. Okay, nabaklas na yung side cover mga kabro. So, titignan natin to. Babaklasin lang natin tong 4 na 8. 4 na 8 mm sa may clutch spring. Binabaklas pa lang yung mga tornilyo ng clutch spring mga bro. Umiikot na yung clutch hub. Yan. Itong clutch lining nito mga bro ay kuwan pa lang to. Isang buwan pa lang. Bagong palit. Kaya lang local lang yata to yung naikabit dito. Oh. Ngayon yung clutch boost at clutch hub titignan natin mga bro, dahil ito ay siguradong pudpud na rin. Yan. Tapos tanggalin mo yung 19 bro na nut dito. May 19 na dyan to. Yan, 19 na sakit mga kabro. Umikot na. Diba? Yan, pagkatanggal nyo yung nut na yun mga kabro, may dalawang washer yan. Isang malaki at isang maliit. Paumbok itong washer na to mga bro, yung maliit. Okay. Yun, clutch boost, clutch hub, manipis na mga kabro. Ito manipis na. Kaya ang diskarte natin dito mamaya mga bro, kung walang pambili kung walang budget yung may-ari, isang diskarte ni dito para makatipid, magdadagdag tayo ng isa pang friction plate. Siyempre papalitan na natin yung clutch lining. Palitan na natin itong kanyang clutch lining. Bali 4 na piraso yung clutch lining nya. Ngayon, yung kanyang friction plate, 3 lang. Okay? So ngayon mamaya magpapabili pa tayo ng isa pang friction plate. At gagawin nating 4. Bakit tayo magdadagdag? Kasi pangpakapal yan. Yung friction plate na idadagdag natin, pangpakapal. Para yung clutch hub or clutch boost, iipitin pa niya ng mabuti yung lining. Para magkapit-kapit sila. Magkapit bisig. Sama-sama sa pagtakbo. Yan. Sama-sama sa pagtakbo mga bro. Oh my God! Wow! Yung kanyang clutch lining. Kapit bisig. Kaya magdadagdag tayo ng
friction plate na isa. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano yung pagkabit nito. Yung posisyon ng friction plate. Hintayin lang yan natin yung may-ari dahil may pinuntahan pa mga bro. Yan. A few moments later. Okay mga kabro, nakabili na po yung may-ari ng clutch lining at friction plate. Yan, kadarating lang niya mga bro. Punasan lang natin yung camera natin. Yan, wala siyang mabiling original na clutch lining. So ito lang, replacement lang yung nabili niya. Tapos yung friction plate, TTGR na brand yung nabili niya pang smash. Yan, ito yung bago mga bro. Okay, so ngayon ipepesto natin to. Papakita ko lang sa inyo mga bro. Okay, so ito yung nabili nating friction plate. Yung bago yan mga bro. Ipapakita ko sa inyo. At makikita nyo dito yung nagpudpudan is halos nasa 2mm or 3mm na yung napudpud dito sa kanyang clutch hub or clutch push. Okay, nakikita nyo yung sidings na yon. So kapag dito nyo inilagay itong friction plate mga bro, yan, salpak lang muna natin. Papakita ko lang sa inyo. Yan. Okay, kapag dyan nyo inilagay yung isang friction plate, makikita nyo dito is nakabuka. Ayan, hindi siya dumidikit mismo. At tumatama na siya mismo doon sa may mga kanal. Okay? So, hindi natin dyan ikakabit yung friction plate na yan. Pwede naman dyan, kaya lang tatanggalin nyo pa yung mga ngipin-ngipin nung kanyang friction plate. So, ngayon, ang gagawin natin dito, ang unang isasalpak natin dito, yan, clutch lining muna. Yung bagong clutch lining muna mga bro. At makikita nyo dito is nakadikit na siya. Yan. Okay, uunahin natin yung clutch lining sa pagkabit, tapos sundan natin ng friction plate. Okay, lagay muna natin tong friction plate. Tapos isa ulit na clutch lining. Yan, yung pagkabit ng mga lining, may langis na yan mga bro, nakababad sa langis. Tapos isang friction plate ulit or pressure plate. Yan. Okay, tapos makikita nyo dito, dalawang lining niya na yung nailagay natin at dalawang pressure plate or friction plate. Ngayon, dodoblehin natin yung friction plate dyan. Okay, dalawang lining at dalawang friction plate na yung nailagay natin mga bro. Ngayon, yung bagong friction plate lalagay natin ulit dito sa ibabaw ng isa pang friction plate. Dodoblehin natin yung friction plate, pagtatabihin lang natin. Yan. Tapos, pag nilagay nyo yan, isang lining pa. Yan. Isang lining, tapos isa pang friction plate. At pagkatapos, isa pang lining. Yan. Okay? So, makikita nyo, nasa gitna yung friction plate na dinagdag natin. Yan. So, ngayon, lalagay na natin ito. Yan. Okay, so ganun yung pagsalpak ng lining at yung pwesto ng friction plate or pressure plate mga kabro. Okay, so kapag hindi nagpwesto dito, ilipat nyo lamang at ganyan dapat mag-fit. Okay na to mga kabro. So ngayon, pinakita ko lang sa inyo yung pagkabit ng friction plate at pagkabit ng lining. Okay, so ngayon babaklasin muna natin itong lining na kinabit natin at dahil dito natin isasalpak yung mga lining at friction plate. Okay, so baklasin muna natin to ulit. Okay, baklasin ko muna to mga kabro. At dahil doon natin mismo isasalpak yung mga yan. Yan, natanggal na. At ngayon, dito na natin ikakabit to mga bro. Dito banda sa clutch housing, walang spline washer na nakakabit dyan mga bro. So diretso salpak na to tong clutch hub. Yan. Lalagay na natin yan, tapos isusunod na natin ulit yung mga lining at friction plate. Ganon din yung pagsalpak natin kanina. Unahin natin yung lining, tapos friction plate, tapos lining, tapos friction plate na dalawa. Okay? So ganon lamang ulit mga bro. Okay, so yan na, nilalagay ko na mga bro. Unang-una, clutch lining muna. At sunod natin yung kanyang pressure plate. Tapos lining. Tapos
pressure plate ulit. Ayan, pressure plate ulit or friction plate. Tapos, isa pang friction plate, yung bagong friction plate mga bro. Dinoble natin yung magkatabing friction plate. Okay. Yan, nasa mismong gitna yung dinoble natin. Tapos, lining ulit. At tapos, friction plate ulit. At tapos, pinakalas, lining. Yan, makikita nyo, mapapansin nyo, sa dulo at sa dulo ay lining ang pinakahuli. Okay, sa una lining at sa pinakalas ay lining din ulit. Hindi pwedeng lining sa kabila, friction plate sa huli. Hindi pwede yun mga kabro. Okay, so nailagay na natin yon. Mga lining, friction plate, dito tayo sa washer. Unang washer malapad at yung mas maliit na washer is nakapaumbok. Yan. Tapos 19mm na nut. Yan. Okay, tapos higpitan na natin to mga bro gamit ang ating impact wrench. Impactin na muna natin mga bro para mahigpitan nating mabuti. Okay, pagkatapos nating higpitan yan, ilagay na natin dito mga bro yung takip. At siguraduhin yung free wheel ito kapag nahigpitan nyo na yung 19mm na nut. Okay? Dapat free wheel yan. Isunod na natin, takpan na natin to at ilagay natin to. Tosser. At meron pilot bearing dyan. Stick bearing. At check nyo din yan palagi kung isasalpak nyo kung hindi sira. Okay? At ang kabit nyan, pag ganyan, nakalabas, ito yung may ngipin-ngipin. Okay, tapos pwede na nating ipasok ito mga bro. Yan. Kapag hindi nagpwesto sa unang salpak nyo, tanggalin nyo lang ulit, ikot nyo lang ng isang kwan, tapos pwede nyo na ulit salpak hanggang sa mag-fit. At pagkatapos lagay na natin yung mga clutch spring at yung kanyang mga tornilyo. Alalay lang sa pagigpit ng mga tornilyong ito mga bro dahil payat lang. One eternity later. Okay mga bro, tapos na. At kanina, kapag nakakambyo, tinutulak mo, umuusad pa rin. Kaya ngayon, tetesting na mismo ng may-ari ni boss. Yan, oh. Kambyo mo nga boss, kambyo. Bitawan mo yung clutch, tulak mo. Ayun, sumasagod na. Nahirapan na siyang magtulak mga bro. Ayan, siya na mismo yung magro-road test mga kabro. Tanggalin mo yung upuan. Yan. Para ma-test drive ni boss. Yan, kasama niya yung mga chikiting niya mga kabro. Yan. Yun o. Sinakay na niya mga kabro. Yun. Yun, sumakay pa yung isa. May push button pala yun, no? O, sumakay pa yung isa. O, 4 na sila mga kabro. Yun. Yun, tumatalon na. Nanibago si boss. Dati kasi kapag pirmera niya, kahit anong regulasyon niya at nakabitaw sa clutch, wala, ayaw umandar. Eh yung kanina dito, pag bitaw niya ng clutch, si tumalon. Mundig pang bumangga sa pader. Okay na. Ilalagay na lang namin sa sidecar niya yan mga kabro. Ayun na sila mga kabro. Ayos na boss. Oh. Kargado pa oh. May 3 pa siyang karga noon mga bro. So ikakabit na natin sa sidecar mga bro. Kargado mo sa kain. Yan, lalagyan na natin doon sa kanyang sidecar. Okay, hanggang dito na lang mga bro. Maraming salamat sa inyong panonood. Ganun lamang po yung pag diskarte kapag pudpud na yun yung clutch hub or clutch bush. Ayan, dagdagan nyo lamang ng friction plate sa bandang gitna mga bro. So nakita nyo naman yung sa pinaglagyan ko ng friction plate, doon nyo lang ilagay. Okay, kung nagtitipid kayo, ganun lang gawin nyo mga bro. Yan, tapos na. Shoutout kay boss. Anong pangalan mo boss? Darwin po. Ha? Darwin. Darwin, boss Darwin mga bro. Yan, shoutout. Lagay na natin sa sidecar mga bro.